So far, ang Lakers ngayon maganda ang start, 3-2. Mamaw pa rin si LeBron, almost 25 points, 9 rebounds, 6 assists, 56% sa field at 35% sa 3-point area. Si Anthony Davis dominante pa rin by numbers, 26 points, 13 rebounds at 3 blocks. Ang third leading scorer ng Lakers si D'Angelo. Meron siyang 19 points at 7 assists per game. Halos balanse naman ang scoring ng Lakers sa second unit. Pero mukhang kailangan pa rin kayod kalabaw si LeBron dahil 5 players ng Lakers ang merong injury. Si Jared Vanderbilt, ongoing pa rin ang kanyang recovery. Next week, i-re-evaluate siya sa kanyang paa. Ang rookie nila na si Jalen Hood-Schifino naman ay may right patella contusion. November 4, i-re-evaluate kung ano ang magiging status niya para sa Lakers kung makakapaglaro na ba. Si Rui Hachimura naman doubtful pa sa ngayon ng status dahil sa kanyang contusion. Ito yung natamaan siya sa mata at naging sensitive sa ilaw yung paningin niya. Hindi pa alam kung makakalaro agad siya. Si Taurean Prince naman na injured din ng tuhod kaya hindi nakalaro versus Clippers. Ang sinabi doon, precautionary measure lang kaya hindi siya pinalaro noon dahil sumasakit pa yung paa niya. Pero may pagkakataon siya next game dahil mahaba yung pahinga. Si Gabe Vincent, 2 linggong mawawala sa Lakers dahil sa knee injury. Preseason pa ang injury na yon at bumalik lang dito kay Gabe Vincent. Sa mga injury ng LA, 8 ang matitira sa usual rotation nila. Ang susunod pa nilang game versus Orlando Magic. November 5 ang start na yon ng kanilang road games until November 11 kung saan naman makakatapat nila doon ang Suns na nagkakaproblema din ngayon. Makakabalik naman ang ibang players doon bukod lang siguro kay Vanderbilt at dito kay Vincent dahil hindi pa naman alam ang status ng re-evaluation. Sa ngayon yan ang problema ng Lakers na nagkakaroon sila ng mga players na may injury, halos sabay-sabay pa. Sa Miami naman, hindi maganda ang start ng season nila. Meron silang 1-4 record, 4 na sunod na talo pa. Slow start pa si Jimmy Butler. May average na 16 points, 7 rebounds at 42% sa field. Base naman sa interview ni Butler, work in progress pa. Wala silang excuses ngayon, yung nakaraang season, nakaraan na yon. Confident pa rin si Butler sa kanyang team ngayong season. So nakadepende talaga kay Butler yung Miami. Kapag maganda yung nilaro niya kasabay si Adebayo, maganda yung result. Ang consolation lang doon, kahit hindi nila nakuha si Dame sa trade, pabor din sa kanila yon dahil nagkaka-issue nga ang Bucks na hindi magamit ng maayos si Dame sa zone defense nila. At least si Hero sanay na sa sistema ng Miami. Maganda rin ang start ng season niya kumpara kay Damian Lillard. Nag-a-average si Hero ngayon ng 26 points, 4 rebounds, 4 assists, 44% sa field at 43% sa 3-point area. So maaga pa naman yung season at makaka-adjust pa ang Miami sa susunod na linggo. Pinaghahandaan naman ng Golden State ang pagsisimula ng in-season tournament. Una nilang kalaban sa bracket, OKC. Road game yon para sa Golden State. Seryoso di umano ang Warriors sa in-season tournament. Pero hindi naman nila palalaroin ng 45 minutes yung mga player nila. Meron naman sila magagamit sa lineup. Sinabi din doon na interesado ang mga players ng Golden State na mag-champion sa in-season tournament. Ang isa doon, sina Draymond at Chris Paul. Gusto nilang makuha yung unang NBA Cup Championship. Yun kasi ang tawag doon. Base din kay Coach Steve Kerr, magagamit nila ang tournament para ma-explore pa ang kanilang rotation dahil di umano sa intensity ng game. Kalimitan kasi yung intensity talaga ng regular season nasa second part after ng All-Star. Dahil sa in-season tournament, doon magagamit ni Coach Steve Kerr ang kanyang buong rotation para makita kung alin pa ang kailangang ayusin dahil nga mas competitive agad. So baka yan ang unang maging championship ni Chris Paul, yung NBA Cup or in-season tournament dito sa NBA, kaya time.